So mga tol, tuluyan na nga pong ibinakante ni Unified Bantamweight World Champion Junto Nakatani ang kanyang mga titulo, ang WBC at IBF Bantamweight title, at tuluyan ang aakyat si Nakatani sa Super Bantam. Mukhang tuloy na talaga ang sagupaan nila ni Inoue na gaganapin sa susunod na taon sa buwan ng May. Ayon sa balita sa Japan, lalaban muna daw si Nakatani sa iba bago matapos ang taon na ito, at ang pipiliin daw na kalaban ni Nakatani ay orthodox fighter katulad ni Inoue. So yan po siguro yung pa-event ni Turki Al-Alsik sa Riyadh na magkasamang lalaban sa iisang event si Nakatani at Inoue sa December 27 bago sila maglabang dalawa. Sa balita po kasing lumabas noong nakaraan, haharapin daw ni Junto Nakatani ang boksingerong tinalo ni Inoue na si Ramon Cardenas, habang si Inoue lalabanan naman yung kasing height ni Nakatani na si Mexican Ray David Picasso. Kapag parehas nakalusot si Inoue at Nakatani, tuloy na ang sagupaan nila sa susunod na taon sa buwan ng May sa Tokyo Dome, at isang blockbuster po ang laban na yan. Pero may kailangan pang dispatchahin si Inoue ngayong September. Yan po ang laban ni Inoue dito kay Murodjon Akhmadaliev. Hindi rin pwedeng maliitin ni Inoue itong si Akhmadaliev dahil may lakas din ito, at di hamak na mas malakas itong si Akhmadaliev kay Ramon Cardenas. Kung bumagsak si Inoue kay Ramon Cardenas, posible din magawa ni Akhmadaliev yan kay Inoue. Diyan masusubok si Inoue, pero para sa mga avid fans ni Inoue, sinasabi nila na si Inoue pa rin daw ang mananalo dyan. Si Junto Nakatani lang daw kasi ang katapat ni Inoue. Sa kabilang banda naman mga tol, may isang Japanese na naman po ang nagkaroon ng acute subdural hematoma matapos ang laban nito noong nakaraang Sabado. Yan po ang Japanese na si Shigetoshi Kotari na lumaban sa kapwa Japanese na kampiyon ng OPBF Super Featherweight na si Yamato Hata. Nagtapos po ang laban nila sa 12 rounds at ang resulta, split draw. Dismayado nga po itong si Kotari mga tol. Buong akala kasi niya siya na ang kampiyon. Ganun pa man, maayos naman itong nakalakad palabas ng ring. Subalit nito lang nakaraan mga tol, nabalitaan na nagkaroon ng pagdurugo ang utak niya. Kapareho mga tol sa nangyari dito kay Jinjiro Shigeoka, kung saan nagkaroon din ito ng acute subdural hematoma nang talunin ng kababayan nating si Pedro Taduran itong si Shigeoka. Pero yung nangyari kay Shigeoka mga tol, sa ibabaw pa lang ng ring, nahimatay na ito, habang itong si Kotari nakababa pa ng ring. Grabe kasi ang palitan ng suntok na nangyari sa laban mga tol. Na headbutt pa siya at makailang beses pa siyang tinatamaan sa likuran ng ulo. So maaaring yung tama sa ulo ang nagpadugo ng utak ni Kotari. Kaya napakadelikado talaga mga tol ang boxing, lalo na kung sa likuran ka ng ulo tatamaan. Speaking of suntok sa likuran ng ulo mga tol, yan po ang iniiwasan ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Matatandaan mga tol bago maganap ang laban ni Manny Pacquiao kay Mario Barrios, noong pumunta ang referee sa locker room ni Manny Pacquiao para magbigay ng instruction, may concern si Manny Pacquiao sa referee at sinabing yung iba daw mga boksingero kapag nakikipag-clinch, gumagamit daw ng dirty tactic. Sumusuntok daw ito sa likuran ng ulo. Wika ni Pacquiao sa referee, napakadelikado umano nun kapag tinamaan ka sa likuran ng ulo. Aware naman po ang referee mga tol sa sinabi ni Manny Pacquiao at sinabing hindi daw niya hayaan na mangyari yung ganun.